Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Paglilitis, katarungan para sa bayan. Ako po si Mark Castrodes. At ako naman po si Cathy San Gabriel. At we are coming to you live from the Senate. At siyempre matutunghayan natin buong araw ang impeachment proceedings laban kay Chief Justice Renato Corona. At gamit po ang pinagsanib na puwersa ng PTV, IBC, Radyo ng Bayan at ng Local Cable Network, amin pong ihahatid hanggang sa kahuli-hulihang araw ng paglilitis ang makasaysayang kaganapan sa kaunah-unahang impeachment trial na inihain o impeachment case na inihain laban sa isang punong mahistrado. At syempre, Cathy, makakasama natin ilan sa mga espesyal na panauhin para tulungan tayong maintindihan at syempre usisain ang mga implikasyon nitong mga nangyayari para po sa ating judicial system, for our government at syempre para sa ating lahat. Tama ka dyan, Mark, pero bago natin i-introduce ang ating mga panauhin na ngayong araw ay dadalhin muna namin kayo sa briefing room para sa isang press briefing na nagaganap sa ngayon mula naman sa panig ng prosecution team. Panoorin po natin. Hindi lamang sa mga akusasyon na personal sa kanya, kundi para gamitin niya, para galitin din ito laban sa iba't ibang branches ng government. This is not a prosecution of the entire judiciary. Ang nasasakdal dito ay ang Chief Justice ng Supreme Court para sa kanyang mga actions na pagtingin namin ay pagtalikod sa kanyang panunumpa sa taong bayan. At nadidinig din natin, no, yung kanilang mga abogado ay nagmi-meeting hanggang hating gabi daw. Doon daw sila nagmi-meeting sa Supreme Court. In the very same halls of the Supreme Court, yung legal practitioners who have done tons of cases pending before the Supreme Court, doon sila mismo nagmi-meeting, pinag-uusapan nila yung depensa. Tingin ko napakalinaw na conflict of interest dyan. Hindi natin sinasabi na siya'y magbitaw, si Chief Justice. Ang sinasabi natin, out of delicadeza and to save the institution, maganda siguro mag-leave of absence muna si Chief Justice. Alam po namin sa loob ng hudikatura, marami pong judges na tapat sa tungkulin, walang kinikilingan, at may integridad. So sana wag silang idamay ni Chief Justice. Yung lawyers mismo nagsabi nun eh. In fact, yes, based on the interviews, sinabi mismo nila, no, one of the private defense counsel, sinabi nila. In fact, yung mga interviews, kung makikita ninyo, ang background ay the columns of the Supreme Court, the august columns of the Supreme Court, for which each pillar stands for something, no? Yung in terms of transparency, independence, and yet the defense counsel, nandun sila lahat, doon sila nagmi-meeting. So anong iisipin ng taong bayan pagdating sa mga subsequent decisions na i-render ng Supreme Court while the Chief Justice stays in office? He has the most abundant of powers. Siya may kaya magkalendaryo ng TRO. Siya may kaya magkalendaryo ng administrative cases against judges. Pag nagsalita ang court administrator, nanginginig ang buong hudikatura. Hindi totoo na si Midas is just the spokesman. He is a spokesman, but at the same time, he is the court administrator. He makes sure it is in his hands which judges will be investigated. So, while we appreciate the fact na hindi sila nagtawag ng court holiday, dahil sa totoo lang, nakakalungkot din yung sa court holiday dahil napakarami sa ating mga taong bayan nag-aantay ng kanilang mga hearing, ilang buwan yan pag kinakancel. Sana naman wag natin idamay ang taong bayan. Dagdag lang po, yung court backlog po natin, nasa 100,000 yata ang kaso. Tapos yung ginagastos po ng taong bayan sa sweldo ng mga court employees sa hudikatura ay halos 40 million kada araw. So isipin na lang natin yung lost manpower, yung efficiencies na nawala dun sa nangyayaring pag nagpapatawag sila ng mga court employees. Kasi personal naman na matter ito kay CJ, sana wag nga idamay ang hudikatura. Sa akin wala, palagay ko wala naman. Kasi I was offered the post of prosecutor at tinanggi natin ito sapagkat pag prosecutor ka, lumalabas ka sa Senado at kausap mo mga senador. Pero spokesman ka, mensahero ka lang, di ba? Deliverer of news ka lang. So palagay ko walang conflict of interest with respect to that. But dagdag ko rin lang,
on many important issues, although I hold my father with utmost respect, the highest respect, iniidolo po natin yan. Pero with due respect naman po, more than one occasion na nag-iba na po kaming on very important public issues. Sa Chacha po, sa Hello Garci case, sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo, at sa value-added tax po. Magkaiba po ang posisyon namin dyan. So palagay ko, pareho kaming independyente, pareho kaming may mandato, at ang responsibilidad namin ay hindi sa isa't isa, kundi sa taong bayan. Siguro dagdagan ko na rin, no? At, for the record, si Congressman Sani Angara was made a public, was in fact elected as a public prosecutor of the House of Representatives, but immediately after the election, he immediately begged off. But we were convinced as a group, at least the communications group, we were convinced that we needed somebody like Sani to be able to help us. He actually declined 3 times bago namin siyang nakumbinse. I mean, Sani is a graduate of the London School of Economics, galing sa UP College of Law, nagmaster sa Harvard. Tingin ko isang bagay, isang taong kinakailangan namin. Kulang na kulang ng mga abogado sa Kongreso. In fact, kaming tatlo, we're only part of around 31 lawyers, I think, who remain at the House of Representatives. So, talagang we insisted on Sani. At tinignan namin yung kanya naging voting record in the past. Importanteng bagay para sa amin yon. On major points that divided this country, magkaiwalay sila ng pagboto ng kanyang ama. Please. Meron na hong 13 nag-signify in writing na gusto nilang makahabol. Meron pa pong mga kongresista na gusto pa hong makahabol. So, as of today, there are more than 200 members already of the House of Representatives na sumususog at sumusuporta dito sa constitutional measure ng accountability kay Chief Justice Corona. So, siguro patunay din yun, no? Yung parati namin sinasabi, sa harap ng overwhelming support ng House of Representatives, ni kahit isa pa dun sa 188 na pumirma ay hindi umaatras o pinabubulaanan ang kanilang pirma, nakakalungkot naman kung pakikinggan natin yung sentimiento o haka-haka ng kakaunting hindi pumirma para isang tabi ang impeachment complaint natin na nakapending dito sa Senate. Thank you. Next question, Nino. Sir, good morning. I'm Nino Akla from Hato. Wala po. At saka hindi po tayo miyembro ng prosecution team. Linawin po natin. Tayo isa sa 3 spokesperson. But sir, your exposure with the trials or being a spokesperson is connivance with preparation of 2013 since one of your name was published na tatakbo sa Well, in exchange of your name. I just want to state publicly na paulit-ulit ko pong sinasabi, wala po tayong planong tumakbo as of the moment sa 2013. Malayo pa po ang eleksyon. I think it's at least a year and a half away. So napakaaga po para pag-usapan yan. Ninyo, tsaka wag naman connivance, no? Kasi parang, siguro, ako na rin, nagsusumamo na rin ako sa mga kasama natin dito, na huwag nyo naman kaming putulan ng isang pakpak, no? Napaka-importanting elemento para sa amin. Kung gusto niyo magmaskara si Congressman Sani Angara kung kinakailangan, pero importante para sa amin na ipahayag yung mga nangyayari dito sa publiko. Because more than anything else, it is the public na siyang nagrereklamo dito. Kinakailangan malaman nila kung anong nangyayari sa proceeding sa Senado. Wala pang decision as of now because clear naman kung sasabihin po ng Senate panel na denied yung motion for preliminary hearing, then we proceed with the trial. So we will play it by ear when the Senate judges decide on the matter.
what is clear maybe is with regard to Speaker. Speaker has mentioned outright that he should not, he will not be attending this impeachment proceeding. Baka naman makontempt. Of course, ilalaban po ng prosecution team yan, no? Pero we would not like first to disclose on what the prosecution team will actually be doing at the Senate floor. Well, unang-una, we yearly nagfa-file ang mga congressman ng kanyang statements of assets, liabilities, and net worth, no? Ang tingin po namin na nagkaroon po ng problema yung custodian ng statements of assets and liabilities and net worth. So right now, I'm sure things are being decided upon on how to make this more available to the House media and whoever is interested to look at our SAL. And on the part of the House prosecution and the members of the spokespersons, we have already directed the Secretary General to already release our statements of assets and liabilities and net worth to whoever will ask them. Ang moral high ground na tinatanong po, yung SALN po ng kongresista, taon-taon pinoprovide yung detalye sa media, at taon-taon ginigisa nyo kami dyan at kinakantsawan nyo kami dyan. Yung dun sa Supreme Court ni anino nung SALN nila hindi nakikita at taon-taon di natin alam kung nagpapayaman sila habang sila may hinahawakang mga malalaking kaso. Pero linawin ko lang so yung SALN ng lahat ng House prosecutors, pati ng mga spokesperson are already available, in fact even the other members of Congress. So yung kay Congressman Sani, yung kay Kong Erin, kikita ninyo up to 2009, lumalabas sa internet, makikita ninyo pag sinearch ninyo doon. No? So, baka recently meron lang konting glitch doon. But as far as transparency is concerned, we are adamant and express that bukas ang aming mga SALN. It's for the benefit of our country that the proceedings end as quickly as possible. And based on our analysis of the evidence to be presented by the prosecution team, the prosecution may be able to rest its case, no? Matapos yung kanilang presentation within 1 month, depending on how many objections and how many delaying tactics that the defense may employ. But we feel that that would be enough. So we're looking maybe by the middle of February or end of February, depending actually when we will start. So tatagal po ng 1 month sa panig ninyo, yun ang inyong... Yung panig ng depensa, hindi po namin alam dahil sa kanilang strategy po yan. No? So if you will say that they will also have 1 month or even less, maybe hindi po aabot ng 3 buwan nito. Hindi ito magagamit para sa 2013 election. That's why the earlier it is settled, the better for our country, and we will all be able to move forward. Yeah, Christine again, please. Clarify kay Congressman Sani. He said that hindi nyo nakita yung SALN, tapos nagpapayaman sila while holding malalaking kaso. Are you telling us that the Chief Justice of the Deklaruhin lang natin yung nasabi, Christine, no? Yung sinabi po natin, ang purpose kasi ng SALN, taon-taon nagfa-file ang bawat public official para makita ng taong bayan kung gaano lumalaki ang kanyang kayamanan. Yan po ang purpose na ma-monitor po. Sa Supreme Court, mula nung nakaupo si Chief Justice Corona, mula nung 2002, hindi na natin nakita yung kanyang SALN. So, ni paliwanag, wala tayo, di natin alam. Yun ang puntos po natin. Wala tayong broad sweeping statements regarding any justices enriching themselves po.
that he acquired. Tiyan po natin nasa reklamo po. At katulad ng sinabi ni Congressman Kimbo, we don't really want to discuss that in detail. We don't want to preempt the Senate with respect to the details. Christine, gusto mo ata kami pagalitan ng Senado eh. Ha? Wag na muna on the merits, no? Pero siguro yung importance na lang, I think ang importansya dito nung sa SALN, lalong-lalo sa Korte Suprema, is para nakikita natin, para lumalim lalo ang tiwala ng taong bayan pagdating doon sa ating mga maestrado. Nalalaman natin kung sila ay may mga shares of stock na pagmamayari sa iba't ibang korporasyon. Sa halimbawa, meron silang 1 million worth of stocks dito sa isang realty company. Kung yan ay nadideclare nila at marami sa mga kumpanyang ito ay dumudulog sa Korte Suprema dahil may mga usaping or disputes, nalalaman natin na kung kailan sila dapat mag-inhibit. So the SALN is really not just a measure para sukatin kung may ill-gotten wealth o wala, but more importantly also, binibigyan natin ng pagsusukat ang mga maestrado na kung dapat ba natin silang pagtiwalaan base sa mga ari-arian nila. Rolly, I think has a question. Supreme Court, meron daw silang sariling rules about SALN declaration. Not only now, but ever since, parang from the past. Well, 1992 po yan, no? Ang mahirap po dito, itong circular na in-issue po niya, kung babasahin po natin ang saligang batas, no? Maliwanag na dapat lahat, no? At tinukoy po dyan ang members of the Supreme Court. Ngayon, paano mababaliktad ng isang Supreme Court circular ang nakasaad sa ating saligang batas? Para mo nang sinabi na kahit sino mang departmento, kung mag-issue sila ng department order para wag ilabas yung SALN, pwede nilang gawin. So, ang tanong nga dyan, paano ba yung circular na yun, pataubin ang isang constitutional provision na mandato para sa aming lahat na i-disclose ang aming statements of assets and liabilities. Any more questions? Kung wala na tayong questions kasi, we will now go to the raffle of the 40 slots for the reporters who can go in, we can cover from inside the plenary hall. Anyway, no more questions. Can we close the one na? This is just the beginning, ano? I'm sure. Can we ask, sir? I mean, how often would you want to have briefings? Would you prepare may briefing mamaya after the session, or just for our guidance? Pagpaumanin ninyo, no? Sa totoo lang, kaming tatlo lang talaga yung tumatrabaho dito. So hindi pa namin matansya, but we will try to have as many briefings as possible para ma-provide namin. We're very sensitive to the needs also of the media as well as that of the public. But please bear with us. We're also having birth pains pagdating dun sa pagpaplano ng information dissemination. But we will always be open. You can get in touch with us. Kung may reklamo po kayo sa hindi kayo sinasagot ng dalawa, sabihin niyo po sa akin. Kung may reklamo po kayo sa akin, sa Supreme Court na lang po, ha? Anyway, sige po. Maraming salamat. Thank you very much. We will start the raffle of the seats siguro in 10 minutes. Inyo pong natunghayan ang live na press briefing na isinagawa ng prosecution team. Narinig po natin ang mga pahayag ni na Congressman Biro Kimbo, Congressman Sani Angara at Deputy House Speaker Erin Tanyada. At ilan sa kanila nabanggit, Cathy, ay ang kanilang panawagan na narinig na po ng publiko na mag-take ng leave si Chief Justice Corona habang ito ay nililitis. At meron silang nabanggit na medyo hindi daw po proper na narinig nila mismo sa mga abogado ng depensa na dun sa mismong opisina ng Supreme Court nagpaplano ng kanilang depensa. Ang sabi pong may problema daw po kung gano'n nagagamit ng opisina ng Chief Justice sa kanyang personal na depensa, at ang banggit nga nila na ang usapang ito ay para lamang sa Chief Justice at hindi nga doon sa buong judiciary. At nanawagan din ang prosecution panel na huwag idamay ang buong hudikatura sa usapin ng impeachment. Ito ay dahil nga dito sa naganap na kamakailan, no, na umano'y
holiday. At nabanggit ni Congressman Tanyada na gusto na din nilang matapos ito ng soonest possible. Ayaw nilang mag-spill over ito until the end of the year. They're looking at up until the middle of Feb. Tapos na daw po ang kanilang side dahil as will be explained later on by our legal consultant analyst, makikita natin yung posibleng timeline ito. But they want to complete their side of the case dito sa impeachment ito until middle of February. So makakaasa tayo na at least from the side of the prosecution hindi tatagal. At nilinaw din nila o muli nilang inulit na hindi a-attend dito sa impeachment trial si House Speaker Sonny Belmonte. Ito kasi ay ipinapasubpina. Right. At Kathy, gusto din nating imbitahan ng ating mga kababayan to join us in the discussions. Do send us your comments or your questions. You can actually follow the proceedings, this particular coverage dito sa aming website www.angtaglilitis.ph o sa ptv.ph. At para po sa inyong mga komento, opinion o mga katanungan, pwede rin po kayong mag-post sa aming Facebook account, PTV, o kaya Ang Paglilitis. Tama yon. At sa Twitter, pwede niyo pong hanapin o sundan ang PTV.ph o ang Ang Paglilitis. Diyan din po sa Twitter. I'm also personally tweeting my own thoughts on what is taking place, kaya pwede din niyo pong hanapin yung aking pangalan sa Twitter. At we'll take you po to the Senate Session Hall para ma-familiarize po kayo dun sa physical setup. Mark, ito kasi ang pangalawang beses na pagko-cover ko ng impeachment trial. At ginamit po ang parehong setup na ginamit noong impeachment trial laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Tama po yan. At ang makikita po natin sa ating screen ang nakaupo po sa ilalim ng bandila. Yan po ang ating Senate President Senator Juan Ponce Enrile. Siya po ang ating presiding officer sa buong impeachment proceedings. At yung mga upuan na yan, Kathy? Yan ang mga uupuan nitong ating 23 senator judges. Napapansin niyo po, unlike the regular session, dito po sila nakaharap. Ang kanilang kinakaharapan po, dun po uupo yung mga witness para sa cross-examination. At yan po ang gavel na gagamitin po ng Senate President. Yan po ay maririnig natin sa kabuuan ng proceedings. This is actually when he is calling to order the whole proceedings, or kung meron siyang gustong i-emphasize or kung gusto niyang kunin yung atensyon ng ating mga judges, senator judges. Officially, Mark, 1 hour and 34 minutes na lang bago magsimula itong napaka-makasaysayang event na ito para sa ating bansa. That's right. At sa punto ito, puntahan natin ang ating kasama, Kathy, si Zarina Lusuegro. Nasa floor siya o si Zarina. Walk us through kung anong nakikita mo, Zarina. Zarina, can you hear us? Narito nga ako ngayon sa labas ng Senado at kung makikita nyo sa aking likuran ay isa-isa nang dumarating ang mga tao na nais dumalo o dadalo sa unang araw ng pagdinig ng impeachment case laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gaya ng inaasahan ay mukhang magiging mapayapa naman ang pagsisimula ng paglilitis sa ating punong maestrado dahil nakakalat at bantay sarado ng ating mga kapulisan ang loob at labas ng Senado upang maiwasan o tiyakin ang seguridad at magiging maayos ang pagtakbo ng impeachment trial. Samantala maaga pa lamang nakapwesto na ang mga relihista sa labas ng Senado. Bagamat malayo ang kanilang pwesto dito sa Senado, very tight ang security na ipinatutupad ng ating mga kapulisan upang maiwasan ang anumang gulo. Nariyan ang mga supporters ng impeachment case laban kay CJ Corona at ang mga supporters ng punong maestrado. Sa ngayon, 3 miyembro pa lamang ng prosecution team ang kumpirmadong nasa loob ng Senado at kakatapos lamang na kailang press briefing doon. At yan muna ang pinakuling balita o detalye dito sa labas ng Senado. Balik muna tayo sa studio with Mark and Kathy. Si Serena, kasama po natin nasa lobby po sa harapan po ng building ng Senado. Tama po yung pag-drive when I was driving in. Medyo tahimik, merong mga rallyista but very, very orderly. Nandiyan po in control po ang ating mga kapulisan. So we don't expect any untoward incident around the Senate building. At sana kung meron mangyayari today na eventful, ayun lamang yung mga argumentong matatalino na galing sa ating magkabilang panig. Hindi galing sa labas. Hindi galing sa labas. Oo. At siyempre, yung ating mga reporters ay umiikot para po makakuha ng opinion para sa ating mga kababayan. At ang katanungan, tinanong nila ang ating mga kababayan, ano ba
ang katarungan para sa iyo. Panoorin po natin. Sa akin, katarungan is based on yung justice, hindi dahil sa galit ka sa isang tao, dinamay mo na lahat, diba? Yung mga taong nasa kapangyarihan, dapat hindi nila inaabuso yun eh. Dapat parang para sa tao, lahat tayo pantay-pantay. Ang katarungan ay pagbibigay ng kung ano yung due dun sa kapwa mo. The justice is what is due for the people, for the more benefit on the part of the people. Justice that means the right of the people, kailangan husunod po. Hindi po yung pang-sarili lang nila. Ang justice is may social righteousness. Justice, saka fair sa lahat ng tao. Yung wala kong tinitingnan, pare-pareho yung tingin mo sa kanila, at saka ililitis mo lahat ng bagay ng tama. Equal rights ng bawat Pilipino. Kailangan, parang walang tatsulok, yung nasa taas na, kailangan lahat tayo pantay-pantay. Kumbaga kasi, their opinion is as good as ours at importanteng lahat po tayo mga kababayan ay nakikilahok sa diskusyon. At sa puntong ito, syempre meron tayong makakasama nga dito sa studio para maintindihan. This is a unique moment, Cathy, dahil yung pinaka-head ng ating Supreme Court, yung Court of Last Resort, siya po ang nililitas sa prosesong ito. Kaya para po maintindihan kung ano po mga implikasyon nito at ano po magaganap sa mga susunod na araw, makakasama natin para linawin nga po yan lahat. Siya po ang magiging resident legal analyst ng ating programa. So kung gaano po katagal ito itatakbo ay makakasama po natin. Siya po ay isang mabigat na practitioner ng ating batas at matagal na po siyang abogado. Siya po ay miyembro ng Philippine Constitution Association or PhilConsa. At syempre siya po ay partner ng kanyang sariling law firm. Magandang tanghali po kay Attorney Caloy Ocampo. Magandang tanghali, Mark, and also to Cathy. And makakasama rin natin, Mark, ang para sa unang panel of guests, ang aktibong leader ng Association of Law Students of the Philippines na si Dino Austria. Magandang tanghali sa iyo, Dino. Magandang tanghali din. Attorney Caloy, siguro ikaw na lang unang tatanungin natin. Attorney Caloy, this is just the second time happening in the Philippines at first time ngang involving itong the Chief Justice of the Supreme Court. Sa tingin mo, Attorney, anong implikasyon nito sa ating demokrasya? Everybody knows how historic this is, and I think the reason is we cannot move on unless we get through this process with flying colors. Para sa akin, the central issue here is about arriving at the truth. In the past, there were some events that took place involving the judiciary that may have eroded the people's trust and confidence in that branch of government. And that branch of government is very important because among the three branches, it's the one that needs to rely on moral ascendancy, high ethical standards, compared to the other three. It's in the background most of the time, but whenever it comes into the picture, it must have that kind of reputation. Now, and this is a constitutionally provided mechanism para nga makamit yung sinabi mong, at I'm sure that there's a moral high ground na pinanghahawakan ng Chief Justice. Tama po ba, Attorney? Tama yan. I think for this to succeed, the trial must be orderly. And it must be for the purpose of arriving at the truth. All participants, not only the senator judges, but even those in the prosecution and on the defense. They must be after the truth. So I think my personal view on this is, I think technical issues will have to give way to the substantive issues on this one. Attorney Caloy, ito pong konsepto ng impeachment ay gaya nga ng nasabi ni Mark, medyo bago sa ating bansa dahil medyo bata pa po ang demokrasya sa atin. Sa tingin niyo po, dahil ito ay medyo bago sa atin, meron po bang epekto ito sa the way the impeachment trial will be conducted? Tama yun. Bago in the sense that it's only been recently written into our law books. However, this dates back to the 14th century. British Parliament used it to oust one of its high officials, and it was adopted by the U.S. Virginia, if I'm not mistaken, was the first state to adopt it. And our rules now are based largely on the U.S. form of impeachment. Sana maintindihan ng maayos ng ating mga kababayan nga. Para ito siguro, from the law students naman, kasama natin si Dino, Association of Law Students. Ano ang tingin ng ating mga estudyante ng batas dito sa magaganap?
Dino? Unang-una po, gusto ko po muna ipakilala ang Association of Law Students of the Philippines. Ito po ay federation ng 67 law schools all over the Philippines. Kami po bilang isang organization of law students, we welcome this process because it is a remedy that is provided within the Constitution, and we look forward to it being played out properly. Dino, bilang isang medyo nakakaintindi dito sa mga mangyayari sa ngayon, ano ang expectations mo dito sa impeachment trial? This will be the second time that the country has witnessed an impeachment. Nung unang beses na nagkaroon ng impeachment, bata pa po ako, so ngayon ko lang po talaga na medyo naiintindihan na. At dahil estudyante po ako ng law, mas lalong may appreciation po talaga tayo sa mangyayaring proseso. So we look forward to it. This is a very historic na point in our country, and the impeachment po, ito po ay isang proseso that is provided in the Constitution para po to exact accountability sa ating mga public officials. So yun po ang aming nilulook forward bilang mga mag-aaral ng abogasya, that dahil marami pong aligasyon na kinaharap itong si Chief Justice Corona, we look forward to this forum para po masagot niya po itong mga allegations na ito. Attorney Caloy, itong impeachment, gaano ka pareho ito sa regular na mga nangyayaring kaso sa mga korte? Well, the proceedings might look the same, but in reality, the judges are not judges like the ones in the regional trial court or in the Supreme Court for that matter. They are representatives of the people. So that's why they call it a political process, because the judges are representatives of the people. Administrative in the sense that the officer, the high officer, could possibly be removed. So mostly political, but partly administrative. So ang ibig sabihin po nito ay kung sakali pong ma-prove na guilty po itong respondent, hindi po siya makukulong dahil dito sa trial na ito. Hindi siya makukulong kasi that is reserved for criminal cases. Ito, political proseso lang. So matatanggal lamang, yun lamang? Matatanggal, and he will not be able to hold government positions in the future. At ang halimbawa, ang pagpresenta nila ng ebidensya, ang pag-cross-examine, pag-direct examination, parehong-pareho ba, Attorney Caloy, ito dun sa regular na proceeding sa korte? Medyo malayo. The rules of court only apply as a guide. So you can expect Senator Enrile to be very relaxed, flexible. Okay. Pagdating sa presentation of evidence, admissibility ng ebidensya. Okay. How about po yung pagdedesisyon po nila? Ito po ba, di ba po naririnig po natin sa mga korte, guilt beyond reasonable doubt? Ganito rin po ba ang i-apply dito sa... Hindi ho applicable ang guilt beyond reasonable doubt para sa criminal cases lang yun. The last time there was an impeachment, they used preponderance of evidence. Pareho sa criminal cases. Ibig sabihin, yung kung sino mas civil maraming... cases, sorry Mark, civil cases. Kung sino mas maraming ebidensya, tama po. Kung Tama sino yan, mas mabigat. Di mo Tama yan. titimbangin lamang. Yes. Kay Dino, saan kayo interesado dito sa magaganap? Are you interested sa mga law students na nakakausap mo? Are you more interested dun sa proseso at kung paano ito mangyayari, kung paano masusunod? O interesado silang malaman ang kwento behind Chief Justice Corona, anong ginawa niya talaga at anong posibleng pananagutan niya? Siyempre pareho, interesado ang mga mag-aaral ng abogasya sa both aspects dahil pinag-aaralan po namin itong proseso na we will be able to see firsthand ngayon po dahil nagkakaroon tayo ng impeachment, and also we also want to find out if this is really kung talaga bang guilty si Chief Justice Corona sa mga allegations that have been brought against him. Speaking of allegations, kasi siguro maganda sa puntong ito, paliwanag na po natin sa ating mga kababayan kung ano talagang nilalaman nitong articles of impeachment. Meron pong 8 articles of impeachment na inihain laban sa ating Chief Justice. At unahin na po natin yung una.
Attorney Attorney Caloy? Caloy? Yung una, tungkol sa kanyang partiality, bias, in favor of former President Gloria Macapagal Arroyo. That's the first article. Ang sinasabi nila na sa lahat ng kanyang ginawa bilang Chief Justice ay pinaboran niya si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Tama po ba yun? Hindi naman lahat, siguro karamihan. And under the Constitution, mga judges, mga justices, they have to be independent, impartial. Okay. First article. Yun. Ang pangalawa? Article 2? Article 2, the SAL-N was not disclosed. Okay. So, under the Republic Act 6713. Merong naging kontrobersiya kasi over the last how many days na ang prosecution daw ay naglabas ng mga ebidensya at they had a press con where they revealed some assets allegedly owned by the Chief Justice of the Supreme Court. Sa tingin mo, magiging importante po ba ito? Mapapag-usapan ito under that article, Attorney? Sa tingin ko, because the non-disclosure will only create doubt sa mind ng publiko. If there is no SAL-N coming out, then it's possible that the assets are out of proportion of the income of a Chief Justice or a justice like him. Para po sa kapakanan ng taong bayan, sino-sino po ba yung required under law na maglabas ng kanilang SAL-N taon-taon? Sa ilalim ng RA 6713, the Code of Ethics for government officials and employees, all officials and employees are required. Okay, pero nga po, Attorney, nabanggit ng depensa, nabanggit din po ng spokesperson ng Supreme Court na merong resolusyon or merong rule dati si Chief Justice Narvasa which really authorizes them not to reveal or hindi ipakita ang kanilang SAL-N. Ang issue ba dito ay yung the fact of not revealing the SAL-N o illegal accumulation of wealth? Sa tingin niyo po? Pareho. It will affect the decision, I think, of the senator judges because there's another article marked tungkol naman sa graft and corruption. So you can see that the articles, they're somewhat interrelated. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and also non-disclosure, impartiality. Si Dino, kung tatagal ito ng isang buwan o 2 buwan, maaasahan ba natin na yung mga law students natin will try to learn from this? Ano sa tingin mo? Nga, yung speaking of what you can learn from this, aside from observing how they do it, sa tingin mo anong sihan ang kauna-unahang impeachment trial ng punong mahistrado, ang paglilitis, katarungan para sa bayan, live via PTV, IBC 13 at PBS Radio ng Bayan, January 16, 2012.